Mainit-init na balita, may namataang low pressure area sa silangan ng Mindanao. At kaugnay po niyan ay kausapin na natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Miss Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Nasaan na po itong bagong LPA na sinasabi at may posibilidad ho ba itong maging isang bagyo? Opo, itong low pressure area na namataan natin kanina alas 8 na umaga, nasa layong 400 kilometers silangan ng General Santos City. Itong low pressure area naman na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. That's good to know. Pero ano ho ang maaaring maging effect nito kung hindi naman ito magiging bagyo, no? Lalo na sa may lalawigan po ng Mindanao? Opo, so epekto nito ay posible pa rin sa mga susunod na araw maging maulan sa Mindanao, pati na rin sa ilang parte ng Visayas. Sa katunayan nga kanina alas 11 ng umaga, naglabas na tayo ng weather advisory kung saan katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan posible sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. Bukas naman ng tanghali hanggang Wednesday ng tanghali, same areas yung pwedeng maging maulan at pagdating ng Wednesday noon to Thursday noon, Dinagat Islands at Surigao del Norte, posibleng maging maulan naman po. Okay, pero ngayon po, ramdam na natin itong malamig-lamig no, na panahon dahil po sa amihan. Posible ho bang magdulot din ito ng mga pag-ulan? Opo, tama po kayo. So, etong northeast monsoon, patuloy pa rin yung epekto sa malaking bahagi ng Luzon. Nagdadala rin ito ng maulap na papawirin at mga ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Aurora. Etong northeast monsoon din na ito ay sa mga susunod na araw, posible pa rin na magdala ng mga paulan mostly sa silangang bahagi ng Northern Luzon area sa mga susunod na araw po. May pagbabago ho ba doon sa sinasabi nyo na 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa PAR ngayong pong Disyembre? Opo, sa ngayon, based naman ito sa ating historical data, posible pa rin 1 o 2 bagyo ang pwedeng mabuo or pumasok sa ating PAR this December. At yung sinasabi ho nung nakaraang mga araw na 3 weather systems ang nagsasabay-sabay ngayon, yung ITCZ, meron ding shearline, merong amihan. Ito po ba, ganun pa rin, ongoing pa rin? At ano ho ang magiging effect nito? Actually, dahil may LPA na nga tayo, so pang-apat na tong LPA. So itong shearline, more on sa eastern section ng Southern Luzon, posible magpaulan ngayon at sa mga susunod na araw. Itong northeast monsoon, the rest of Luzon nakaka-apekto, posible rin magpaulan ngayon hanggang sa mga susunod na araw. At ITCZ naman, posible magpaulan sa Mindanao at Visayas. And then pareho din sa low pressure area. Posible rin magpaulan ito sa parts of Visayas and Mindanao po. So, maulang Disyembre, ma'am, tayo. No? Maraming pong salamat muli sa inyo pong oras at mga impormasyong ibinigay sa amin sa Balitang Hali. Yan po naman si Ms. Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat po. May mga humahabol para ibida ang bonggang Christmas decorations. Balitang hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Nagpabonggahan ang 10 barangay sa kani-kanilang higanteng parol sa 2024 Giant Lantern Festival sa City of San Fernando, Pampanga. Bawat parol, nasa 20 metro ang sukat at pinakikinang ng mahigit 10,000 makukulay na ilaw. Wagi ang parol ng Barangay San Nicolas. Giant Christmas trees naman ang dinarayo sa harap ng munisipyo ng Dilasag sa Aurora. Gawa ang mga yan sa indigenous materials. Recycled materials naman ang gamit sa mga palamuti sa Balete, Aklan. Layon ng LGU na ituro ang pangangalaga ng kalikasan kasabay ng pagpapahalaga sa kanilang kultura. Nag-Christmas lighting din sa Barangay Mabatang sa bayan ng Abukay, Bataan na tinaguri ang Christmas capital ng probinsya. May mga parol, belen, arko at iba pang palamuti na gawa rin sa recycled materials. Patok naman sa kids ang Christmas village na ito sa Candon, Ilocos Sur dahil sa mga cartoon character design. Sa Batak, Ilocos Norte, pinailawan na rin ang higanteng Christmas tree. May IG World rin na tunnel of lights. Malapista naman ang vibe sa Christmas tree lighting sa Lubwaga, Kalinga. CJ Turida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita sa mga motoristang dumaraan sa San Juan City. Binuksan na ang connector road na magdurugtong po sa ilang kalsadang papuntang Santolan Road. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Connie, binuksan na nga nitong MDA at San Juan Local Government
ang tinatawag na Connector Road na nagdurugtong ng Eisenhower Street at 3rd West Krame na papuntang ay babayan nating Yes, Chino? yes, Napuputol ka lamang, Chino, paulit lamang yung report. hello. Yes, go ahead, Chino. Yes. Malaking kaluwagan nga ito, no? Pagbubukas ng tawag na connector ng dito sa Green Hills via the connector road na kayaan nga unahan bukas kanina ng local city ng San Juan at ng Okay. Sige po, at yan po ang balita ni Chino Gaston. Basta't ang alam po natin, binuksan na nga po itong connector road dyan sa may San Juan. Ito ang GMA Regional TV News. Nasunugan na, ninakawan pa. Yan ang sinapit ng ilang nagtitinda sa isang palengke sa Bacolod City. Sa Camotes Island naman, dito sa Cebu, pasintabi po sa sensitibong balita. Patay ang isang mag-anak matapos pagbabarilin ng lalaking hindi umano nila pinautang. Ang may init na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Karamal-dumal ang sinapit ng isang mag-anak sa Camotes Island sa Cebu matapos silang pagbabarilin ng isang lalaki. Ang ugat ng krimen, utang. Patay ang padre de pamilya, kaniyang misis at kanilang 14 anyos na anak na babae. Nakaligtas naman ang isa pa nilang anak. Kwento niya sa pulisya, dumating sa bahay ang suspek na kakilala ng pamilya. Nangungutang umano ang suspek sa kanyang magulang at nang hindi raw pinagbigyan, naggalit at binaril ang kanyang mga magulang at kapatid. Ito ko nung suspect, nangutang ko kanyan to sa iyang mama. Niya karon dugay ko nuto ni kanang nibayad ba. Niya ang iyagid ko nung mama basta mangingon anak ko nung tao nga mangutang niya, ni dugay bayad di na pa utang pag-usab. Bisabot nga murag mangutang og usab ba. Niya basin daw gibalibaran siyang mama. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang 3 biktima. Agad tumakas ang suspek at nahuli Sabado ng umaga. Nasunog ang bahagi ng Bacolod Central Market sa Bacolod City pasado alas 2 ng madaling araw nitong Biyernes. Ang bantay ng pamilihan hindi umano, agad nakatawag ng bumbero. May 2 kalupok. Then pagkadto niya, dito niya nakita nga dako ng kalayo. So, ang yaradyo, accordingly, nahulog ko, no? So, hindi siya kakaboy through radio. So, gindagan niya ang upod nila nga poso man sa plaza. Kabilang sa manasunog, ang nasa 18 tindahan habang 19 naman ang partially damaged. Aabot sa mahigit 4 na milyong peso ang inisyal na halaga ng pinsala. Ang ilang may-ari ng stores nagreklamong na biktima pa sila ng mga magnanakaw. Pansamantalang ipinasara ang palengke. Maghahanap naman ang LGU ng pansamantalang pwesto para sa mga nasunugan. Makalipas ang 1 oras, idiniklara ang fire out. Pinasok ng NBI Region 11 ang mahigit sa 2 hektaryang warehouse sa barangay Manay, Panabo, Davao del Norte. Ang warehouse ginawa raw umanong Pugo Hub. Dito isinilbi ng NBI ang search warrant laban sa mga umano'y Pugo worker na naaresto para sa kasong syndicated estafa at online illegal gambling in relation to cybercrime law. Tumambad sa mga otoridad ang 50 computer na minarkahan o isinilalim sa tagging. After we have tagged all these computer gadgets, we will now be applying for a cyber warrant, allowing the NBI digital forensic to examine the content of these computers to establish that indeed these Chinese nationals are really engaged in POGO activities. Nagkalat din ang mga materyales sa warehouse na gagamitin sa expansion ng POGO Hub. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang mangingisda sa Bentar, Ilocos Norte matapos na malunod habang nangingisda. Batay sa investigasyon, nagpunta sa ilog ang biktima para mangisda. Noong hindi nakauwi, nag-report ang kanyang asawa sa pulisya. Sa isinagawang paghahanap, natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng biktima sa isang ilog.
Ayon sa pulisya, posibleng nakuryente ang biktima sa gamit niyang electro-fishing equipment hanggang sa malunod. Wala raw silang nakikitang foul play sa nangyari. Problema na sa ilang evacuation center sa Negros Occidental ang pagkakasakit ng ilang evacuee matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon. May ulat on the spot si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian? Yes, Connie, mga puso, upang masiguro nga ang kaligtasan ng lahat ng mga nakatira sa loob ng 6-kilometer PDZ o Permanent Danger Zone. Matapos nga pumutok ang Mount Kanlaon, mag-iisang linggo na ang nakaraan, ay pinag-utos na ng Task Force Kanlaon ang mandatory evacuation sa mga residenteng nananatili pa rin sa kanilang mga tahanan. Mga puso, 100% ng puno ang evacuation center sa bayan ng La Casillana, Negros Occidental. Ito'y matapos ipag-utos ng Task Force Kanlaon ang mandatory evacuation sa mga residente sa loob ng 6-kilometer PDZ o Permanent Danger Zone na hindi pa lumikas simula nang pumutok ang Mount Kanlaon mag-iisang linggo na ang nakalipas. Sa buong Negros Occidental, 8,364 na mga katao nang lumikas mula sa loob ng 6 km PDC. May 4,900 dito, residente ng bayan ng La Casillana. Kaya hindi maiwasan ang ilang problema sa loob ng evacuation centers. Gaya na lang ang pagkakasakit ng ilang residente, lalo na ang mga bata. May ilang bata na sinisipon at sumama ng pakiramdam dahil sa init sa loob ng evacuation site. Ang ilang senior citizens naman nakakaranas ng hika at paninikip ng dibdib. Kaya dagdag na gamot at vitamins ang kanilang hiling. Nagpapasalamat naman ang evacuees na nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw, ngunit kailangan pa rin ng mga gamot para sa kanilang kalusugan. Aminado naman ang LGU na kulang sa ngayon ng pondo upang matustusan ang mga pangangailangan ng evacuees, kaya malaking bagay ang mga natatanggap na donasyon at iba pang tulong mula sa ahensya ng gobyerno. Mga puso, sa ngayon, tinitiyak ng LGU na may sapat na gamot sa clinic ng evacuation centers. Ako rin magyapon, di ko kalakat, sir. Pahirapan ka dito? Gaano kahirap yung buhay mo dito ngayon? Tika init. Ha? Init kayo. May mga ara kita mga emergency kits, no, ara sa man provided sa aton ano kagini sa adri sa Colegio de la Casillana. At the same time sa evacuation naton, we have a standby clinic. May clinic diya actually for Colegio de la Casillana kad evacuation center. Kag may ara ta na assign din ang mga BHW midwives. Connie, mga kapuso, dagdag ko lang, no, nagpadala na ng dagdag na DRM personnel ang DSWD-6 sa mga evacuation centers dito sa Negros Occidental upang mas lalong matutukan ang response operations nila. Ang mga bata naman at senior citizen na nagkakasakit ay mahigpit na minomonitor. At yan munang latest mula dito sa bayan ng La Casillana, Negros Occidental. Connie? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Posibleng sa darating na Biyernes, December 20, mapapauwi na raw si Mary Jane Veloso sa Pilipinas mula Indonesia. Ayon ito sa Senior Law and Human Rights Minister sa panayam ng Agence France Press. Kagabi, dumating sa Jakarta si Veloso sakay ng isang bus para maproseso ang pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Umaasa ang corrections officer na nag-aasikaso ng repatriation ni Veloso na mabilis na pagproseso sa mga dokumento ni Veloso. Kwento naman ng ilang opisyal ng Yogyakarta Women's Penitentiary, marami naging kaibigan si Mary Jane at naging mabuting impluwensya raw sa ibang inmates sa mahigit 14 na taon ng pagkakakulong niya roon. 2010 nang maaresto at nahatulan ng bitay si Veloso para sa kasong drug trafficking matapos siyang mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang maleta. Gitno ni Veloso, ipinabitbit lang sa kanyang ng recruiter ang maleta at hindi niya alam na may laman itong droga. Ikaw, kapuso, familiar ka ba sa nauusong laro online na ikaw? O kung hindi, tuturuan daw kayo ng grupo ng teachers mula sa Cagayan City National High School sa Isabela. Ang paandar kasi nila with special twist pa. Table tennis. Nagpapakpak ako ng labahan. Nagsasalamin ako. Kung action speaks louder than words, loudest na yata ang entry ni na Ma'am at Sir sa ikaw. With props sa kasi pa sila. Ang simpleng patungan ng pizza naging everything and anything sa mga hirit nila. Walang sumablay at pawitihan talaga sa mga sagot. Viral yan with almost 800,000 views. Trending!